Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. Kung nasa man po kayong bahagi ng mundo, salamat po sa pagdalo ninyo sa aming Bible study. Dito po sa Canada, North America, Friday po ng gabi, at dyan po sa Pilipinas sa ibang lugar, Saturday na po ng umaga. Okay? So pag-aaralan po natin yung sa araw po nito tungkol po sa pag-ibig. Okay? Specifically yung loving one another. Okay? Yung pagmamahal na kailangan po natin ipakita sa bawat isa, especially sa ating mga kapwa Kristiyano. Pero it doesn't mean na hindi natin mamahalin ng ibang tao, pero yung pag-aaralan po natin sa araw na ito is about loving one another as Christians, okay? As people of God, as children of God. But of course, if we love one another, kailangan mag-flow din po yon, yung love na yon towards other people. Pero ang specific na pag-aaralan po natin about loving other Christians. Okay? Kasi at pag-aaralan natin kung bakit napaka-importante itong prinsipyo na ating pag-aaralan. Okay? So, manalangin po muna tayo bago po natin puntahan ang ating Bible study sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga nakaraang araw na pinagpala niyo po kami sa aming kalusugan, pisikal sa espiritual. At salamat po Panginoon na nandito po kami upang magtipon-tipon sa kalagitnaan po ninyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, yung pag-aaralan po namin ay titimo po sa aming puso't isipan at tutulungan niyo po kay Panginoon na ipamuhay po ang inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng nag-attend po sa aming grupo at nawa, Panginoon, yung mga makikinig po sa recording po ng message na ito ay magbibiyaan po ng inyong mga turo at sila rin po ay matututong magmahal, hindi lang po sa kanilang sarili kundi sa kanilang mga kapwa-tao. Salamat po muli Panginoong Hesus sa pag-ibig na ipinakita niyo po sa bawat isa sa amin at kami po ay tinuturing po ninyong anak, kaibigan, mananampalataya at tagasunod po ninyo. Salamat po muli Panginoon dahil ang lahat pong ito ay binibigay po namin para sa inyong kapurihan at kalwalatian. Amen. Okay? So, punta po natin ang John chapter 13, 34, 35 or sa Ebanghelyo ng Juan. So, pag-aaralan po natin simula po sa araw na ito yung iba't ibang marks or distinguishing features ng isang true disciple. Okay? So, pag pinag-usapan po natin yung disciple, ibig sabihin po yan tagasunod or follower. Okay? At hindi po fan, okay? Kasi sa mundo po na ating ginagalawan, tinatawag natin yung mga followers ng mga celebrity o ng mga athletes. Especially ngayon, meron pong Winter Olympics sa Italy. Nandiyan po yung tinatawag nila sarili nila as fans. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, mananampalataya kay Kristo, hindi po tayo fans, but tayo po ay followers. Dahil yung pong fans, kakaiba po yun sa followers. Kasi yung mga fans po, ina-admire lang po nila yung mga celebrity na kanilang sinusundan. Okay? Pero hindi nila kilala yun. Wala silang relationship doon. Pero tayo po na follower, hindi lang po tayo nag-a-admire, tayo po ay sumusunod kay Kristo at kilala po natin siya. Dahil una-una, alam po natin na siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. At yung kanyang grace, yung gift of eternal life, ibinigay niyo po sa atin nang tayo po ay sinuko po natin ang ating buhay sa Kanya po. Okay? So, pag-aaralan po natin sa simula po ngayong araw na ito, yung iba't ibang characteristics po ng true disciple. Paano po natin malalaman no, na tayo po ay tunay na tagasunod ni Kristo? Ano po yung mga qualities na dapat po makita sa ating buhay? At siyempre po, hindi po natin ito pinipwera sa sarili natin. Ito po lahat ay galing po kay Jesus. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para po magpakita ng pag-ibig sa Diyos at also sa ating mga kapwa-tao. Okay? So, pag-aralan po natin John 13, 34, 35. Ang una-una po natin, mark ng true disciple is love. Okay? Okay. So, sa mundo po natin ginagalawan, no, there are two kinds of love. Okay? Marami pong love siguro na pwede nating aralin o maintindihan na nasa Biblia. Nandiyan po yung erotic love or sexual love. Nandiyan po yung brotherly love. Nandiyan yung perfect love na galing po sa Diyos, yung tinatawag na agape love. At meron ding
iba-ibang klaseng love pa po, no? Pero pwede po natin i-classify yung love po na nakikita po natin into two um, kinds. Okay? So una po yung love ng mundo. Okay? The love that comes from the world. Okay? Ano po ang mga qualities po ng pag-ibig na galing po sa mundong ito? Una-una, ang love po para sa mundong ito ay is about feeling. Okay? Ano yung pakiramdam? Okay? O gusto ko tong tao na to o mahal ko tong tao na to dahil masaya ako pagkasama ko siya. Pag malayo ako sa kanya, malungkot ako. O ganun, feelings po, no? And then, associated po doon yung emotion. Okay? So, yung mga tao sa mundong ito na hindi po mananampalataya kay Kristo, nando po yung emosyon, yung pakiramdam. Okay? Ay, gusto ko talaga tong tao na to kasi excited ako pagka kasama ko siya. Para bang nasa ah, cloud nine ako, para ako nasa langit. Okay? Ganun ang sinasabi po nila. Okay? Pangatlo po, ang pag-ibig po ng mundo ay all about attraction. Okay? I love this person kasi napakaganda niya o napakagwapo niya. Macho siya. Maganda yung katawan niya. Athletic siya. Okay? Maganda ang buhok niya. Maganda yung kanyang mga mata. Ganun po ang pag-ibig sa mundong ito. Okay? Pang-apat po, ang pag-ibig po ayon po sa mundo is about convenience or comfort. Sasabihin po ng isang tao minsan, oh, mahal ko tong asawa ko kasi magaling siya magluto. Mahal ko ang aking kapatid dahil lagi niya ako pinapahiram ng pera at pinapautang ako at hindi ko kailangan bayaran. Okay? So, ganun po ang standard po ng love sa mundong ito. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, ang pag-ibig na dapat pong nananahan sa ating puso't isipan ay hindi po yung pag-ibig ng mundo, kundi ang biblical love. Okay? So, i-contrast po natin, ano po itong biblical love? Una-una po, biblical love is all about commitment. So, ibig sabihin po, ano man po mangyari sa buhay natin, mahal natin ang Diyos. Malungkot man tayo o masaya, so hindi po based sa feelings. Excited tayo o hindi, tayo pa rin ay kumakapit kay Kristo. Yun po ang commitment. Ibig sabihin, devoted tayo, dedicated tayo. Ano man mangyari, may problema man o wala, nagse-celebrate man tayo or nagluluksa, nandun pa rin po yung ating debosyon kay Kristo. Yun po ang biblical love. Pangalawa po, biblical love is all about character. Hindi po yung panlabas. Okay? Hindi po yung panlabas. Remember po, sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Okay? So, yung love po ng tao ay lagi nakabase po sa outward kasi yun po madaling makita. Pero ang love po na biblical ay tungkol po sa character, yung inner characteristic, yung inner quality, like yung pagiging mapagpasensya, mabait, yung pagiging magalang. Okay? So yun po mga inner character or inner quality. And especially of course yung loving, generous, gracious, yung mga ganun pong quality. Yun po ang biblical love. Tungkol po sa character at hindi po sa appearance. Pangatlo po, biblical love is about action. Okay? So, makikita po natin sa ating babasahin, yung love hindi po yung noun, no? Hindi po yung pangalan. Ibig sabihin, hindi lang po siya salita na ating binibitawan, kundi ito po isang bagay na ginagawa natin, pinapakita natin sa ating kapwa-tao at sa ating Diyos. Okay? So there's action sa biblical love. Then lastly po, and I think this is one of the most important characteristic ng biblical love, sacrifice. Sacrificial po. Ibig sabihin, hindi ko iniisip yung sarili ko muna, kundi yung ibang tao o kaya ang Diyos muna. Yun po ang biblical love. And of course, ang pinakamagandang ehemplo po ng biblical love ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? So, yung love po na yun ng Diyos sa atin through Jesus Christ ay sacrificial kasi hindi po inuna ng Panginoon ang kanyang sarili. Kahit si Jesus po, hindi po niya inuna ang kanyang sarili. Sabi po niya sa John 15, I lay down my life for these people. Okay? For the disciples and for all the people in the world. So, ibinuwis po niya ang kanyang buhay. Hindi po niya iniisip ang kanyang sarili muna,
kundi ang ibang tao. Ganun po ang sacrificial love. Yun po yung love na tinutukoy po sa atin ng ating Biblia, ng salita ng Diyos. Sacrificial, selfless, unselfish. Hindi po katulad ng pag-ibig sa mundo na self-centered at selfish. Okay? So, puro sa sarili lamang. Ang sacrificial love, iniisip po yung interes, ang welfare po ng ibang tao bago po yung sa kanya. Okay? So, it doesn't mean na hindi natin mamali ang ating sarili, pero inuuna po natin yung kapwa natin tao or ang pag-ibig natin sa Diyos bago po ang ating sarili. Yun po ang sacrificial love. At ito po yung makikita nating pag-ibig na nais po ng ating Panginoon na ituro sa atin bilang kanyang mga tagasunod or followers. Okay? So, basahin ko po ito sa Tagalog, no? Sabi po dito sa John 13, verse 34, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Yan po yung disciple. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So kita po ninyo, sa dalawang verses po nito, ang tinutukoy po ni Jesus ay magmahalan sa isa't isa. At sinabi po niya, may pag-ibig kayo sa bawat isa. Okay? So, kita po natin sa dalawang verses po na ito, ang tinutukoy po ng ating Panginoon ay yung pagmamahal natin sa ating kapwa Kristiyano. Okay? Yun po ang ating pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Okay? So, ano pong una na makita po natin na prinsipyo na makukuha natin dito sa passage po na ito? Okay? Una-una, kita po natin dito, authentic disciples of Jesus are identified not by words, okay? Hindi po yung salita. Hindi maaari sabihin natin, oh, ako, tagasunod ako ni Kristo. It doesn't mean that that's true. Right? Kasi marami pong tao ang pwedeng manlinlang ngayon, manloko sa atin. May mga tao na nagpe-pretend na Kristiyano po sila. Okay? So, disciples of Jesus Christ are also not identified by worship style. Hindi po porke yung style po ninyo ay ganito o kaya ganitong klase ang pag-worship niyo sa Panginoon ay disipulo na kayo ni Kristo o alagad kayo. Pangatlo po, we are not identified by our tradition. So, kung di po tayo na-identify ng mga bagay dito, ano pong nag-identify sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo? Sabi po niya dito, by the Christ-like love that reflects the gospel to the world. So, tandaan po natin, it is the Christ-like love. Ano po ba yung Christ-like love? Sacrificial, committed, okay? Devoted kind of love, unselfish, selfless. Ganun po ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. At yun po ang nais niya na ipakita po natin sa ating kapwa-tao. Okay? So love is the uniform of a disciple. So kung tayo po, kung nasa eskwela tayo o nasa mga kumpanya tayo na meron pong uniform na clothing sa ating school or sa trabaho, ang pag-ibig po ang ating uniform. Doon po makikita ng mga tao na hindi po nagsisimba, yung mga tao na hindi sumusunod kay Kristo, na talaga po tayong tagusunod ni Kristo. Yung pag-ibig po na nananahan po sa ating puso't isipan. Pag-ibig na minsan mahirap makita until mapakita natin through our actions. Okay? So, yun po ang pag-aaralan natin ngayon. Love is the uniform of the disciple. Okay? So, ang una-una po natin makita is the command to love. Okay? So, balikan po natin verse 34. Sabi po ni Jesus, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Okay? So, the command to love. Bago pong utos to. Sabi po niya, bago. Pero siguro sabihin po ninyo, bago ba ito? Di ba sa Old Testament pala sinasabi na ng Diyos na magmahalan kayo, love your neighbor as yourself sa Leviticus 19 verse 10. Sinabi po ng Panginoon yun. At doon po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Okay? So, yung command to love is not necessarily bago in a way na bagong utos po ito, pero naging bago po itong utos na ito dahil sinabi po ni Kristo, ngayon
meron na kayong pattern, meron na kayong modelo, meron na kayong ehemplo ng pag-ibig. Dahil sa Old Testament po, ang ehemplo po nila ng pag-ibig ay ang Panginoong Diyos. Pero ang Panginoong Diyos po, ang Diyos Ama, ay invisible. Spirit po siya. So, ngayon po, in flesh, nakita po ng mga disciples si Jesus na nagpapakita po ng tunay na pag-ibig sa kanila. Kaya bago po itong utos, kaya sabi ko minsan ang tawag dito, this is an old but new command. Okay? Old command siya pero new in a way na meron na po silang nakikitang visible pattern and example and model para po mapakita nila yung pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. Okay? So, importante makita po natin dito, ito po ay utos. Okay? It is commanded po by Jesus Christ. So, tanda po natin, pag sinasabi po sa Biblia na if something is commanded, ibig sabihin, kailangan natin sundin without fail. Kumbaga sa ano, hindi yun optional na pwede nating sundin o hindi. Meron kayong kalayaan, pero hindi. Sinabi po ng Panginoon dito, utos. At tanda po natin, pag hindi natin sinunod ang utos ng ating Diyos, ano pong tawag doon? Kasalanan, disobedience. Okay? So, God commands us to love. So, kung di tayo sumusunod sa command na ito, hindi tayo sumusunod sa utos niya, nagkakasala po tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, katulad sabi ko po kanina, love is not optional. Dahil hindi po ito isang utos na pwede natin sabihin, hindi ko gagawin ngayon kasi I don't feel like doing it. No? Minsan ganun po mga tao. Minsan ayoko pumunta sa iglesia namin at sumamba sa Panginoon kasi I don't feel like doing it eh. Hindi, wala ako sa mood. Ko? Pero ang pag-ibig po na inuutos po sa atin ng Diyos sa pamagitan po ni Kristo, hindi po optional yon. Hindi natin pwedeng sabing yes today and then no tomorrow. Okay? Ito po ang dapat po natin tandaan. Kung si Kristo po ay tinuturo ninyong Lord, not only Savior. Remember, Jesus Christ is our Lord and Savior. May pagkakaiba po doon. Kung siya po ang Savior, ibig sabihin, siya po ang nagligtas sa atin sa mga kasalanan at siya po ang magdadala sa atin patungo sa langit. Wala na pong ibang daan. Okay? Let me stop for this point. Okay? Ang kaligtasan po ay hindi po natin makakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Okay? We are saved by grace by faith. Okay? We are saved by grace through faith. Sabi po ng Biblia. It is the gift of God. Okay? It's not from yourself, sabi po ng Biblia. Hindi po galing sa inyo yon. Regalo po ng Panginoon sa inyo. Sabi niya, susunod, not of works. So, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Ano po yung mga mabubuting gawa na sinasabi po sa Biblia? Yung pag-attend po sa iglesia o sa simbahan, yung pakikinig sa Bible study, yung ating pagmamahal sa ating kapwa-tao, hindi po yung makapagliligtas sa atin. Yung mga bagay po na yon ay resulta po ng ating kaligtasan. Si Jesus lamang po ang daan sa kaligtasan. Sabi po niya sa Juan 14:6, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, kahit pumunta po kayo sa Baptist Church o sa Pentecostal Church o anumang church na gusto niyo puntahan, hindi kayo maliligtas ng church na iyon. Dahil sabi po ng Biblia, si Kristo lamang po ang makapagliligtas sa inyo. Siya lamang pong daan patungo sa langit at wala na pang iba. Okay? So, kung siya po ay Savior po ninyo, there's a next step. Siya po ba ay Lord ninyo? So, ibig sabihin, kung siya ang Lord, siya yung boss ninyo. Siya ang Panginoon. Siya ang Master. So, kung ibig sabihin po, tinatawag po natin siyang Lord, what does that mean? That means, ibig sabihin po na lahat ng sasabihin po niya, susundin natin. Of course, alam po natin di pa tayo perpekto. There are times na nagfe-fail tayo na sundin ang kanyang mga utos. But there should be that desire and commitment na siya po talagang ating Lord. Na as much as possible, by the grace of God, gagawin po natin ang kanyang mga inuutos sa atin. Okay? So napaka-importante po nun. Kung siya po tinatawag nating Lord, hindi po ba parang taliwas naman yun na pag sinabi niya sa atin, magmahal ka ng kapwa-tao mo, kahit yung kaaway mo, mahalin mo. Hindi sabihin niyo, ay Lord, hindi, kaaway ko yan eh, galit na galit ako dyan. Pwede bang sa kanilang mahalin siya?
Hindi po yun. Kung Lord po natin talaga si Jesus, wala po tayong no sa Kanya. We will always say yes to the Lord Jesus Christ kung siya po talaga ang tunay na Lord natin. So love is not optional. Pangatlo po, love is obedience. Okay? So kung kinuman po ng Panginoong Jesus to, then dapat po natin sundin. Dahil pag di pa tayo sumunod, malulungkot po siya. Hindi po siya matutuwa. At sabi po ng Biblia, the Holy Spirit will be grieved. Okay? Iiyak po, malulungkot po ang Holy Spirit na nananahan po sa ating buhay dahil hindi po tayo sumusunod sa utos ng Diyos. So love is obedience. Tandaan po natin ito, love is not optional in discipleship. Okay? It is operational. It's part of the operation ng discipleship. Kung talaga po tayo ay sumusunod kay Kristo, then hindi po dapat talaga mawawala ang pag-ibig sa ating kapwa-tao, especially sa ating kapwa Kristiyano. Okay? Pangalawa po, makita po natin dito the standard of love. Okay? So balikan po natin yung verse 34, yung pangalawang pangungusap po ng 34, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kaya nga po sabi ko kanina, this is an old but new command because now, meron po nakikita ang mga disciples na standard po ng pag-ibig. At yun po si Kristo. Sabi po niya, kung paanong minahal ko kayo. Kung babasahin po ninyo yung first part ng John chapter 13, no? Yung mga first 10 to 13 verses, pinakita po ni Jesus ang kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang mga disciples. Of course, later on, papakita niya ultimately by dying on the cross for their sins and for our sins. Pero sa John 13, yung first few verses, makita po natin doon, pagkatapos po nila na magtipon-tipon, ang ginawa po ni Jesus ay kumuha po siya ng isang basin ng tubig at towel at ano po ang ginawa po niya? Yumuko siya at hinugasan niya at pinunasan ang paa ng bawat tagasunod po niya. During that time po, okay, parang sa atin strange po to, no? During that time po ng Panginoong Hesus, ang mga ang mga masters po, yung mga sinusunod na mga disciples, eh sila yung parang mga Lord, no? Mga Panginoon sila. Sila yung mga boss. At si Jesus Christ, pinakita po niya dito, kahit na siya po ang Diyos ng sanlibutan, pinakita po niya yung kanyang servant attitude. At through his servant attitude, pinakita po niya yung pagmamahal sa bawat tagasunod po niya. Ganun po ang nais po ng Panginoon din sa atin. Pinakita po niya kung paano niya tayo minahal, especially ultimately sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. So nais din po niya na i-pay it forward. Yun po yung tinatawag natin pay it forward. Kung si Jesus po ay nagmahal po sa atin ng todo-todo, then magmahal din po tayo ng todo-todo sa ating mga kapwa Kristiyano at sa ating kapwa tao. Okay? So ganito po ang pag-ibig po ni Jesus. Una-una, sacrificial. Sabi ko nga po, no? Hindi lang po yung yumuko siya at lumuhod at naglinis po ng mga paa, naghugas at nagpatuyo ng paa ng mga disciples, kundi nung siya po ay pumunta sa krus, hindi po niya inisip ang kanyang sarili. Inisip po niya ang lahat ng mga tao na magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang pagkamatay sa krus, sa kanyang pagkalibing, at sa pagkabuhay na maguli. Okay? So sacrificial po ang pag-ibig ni Jesus. Pangalawa po, unconditional. Hindi po niya sinabi na maliligtas kayo, maliligtas kayo, dapat gawin niyo ganito. No. Namatay po siya sa krus, hindi po siya nagbigay ng kondisyon sa mga tao. Ginawa niya kung ano po yung binigay po sa kanyang responsibilidad ng ating Diyos Ama. Hindi po niya sinabi, Diyos Ama, gagawin ko to kung ganito ang gagawin mo. O, ga, magpap, mag, i-allow ko po ang mga Romano na patayin ako sa krus kung ganito ang mangyayari. Wala po siyang ginawang ganon. Kung ano pong inutos ng Diyos Ama sa kanya, yun po ang ginawa niya. Kahit po during his time, marami pong tao ang tumalikod sa kanya. Okay? Sa simula po ng kanyang ministry, no? Kasi 3.5 years po siya nag-ministry dito po sa mundong ito.
Yung first few years po niya, marami pong sumusunod sa kanya. Pero sa last year po ng ministry niya, sa John chapter 6, nung sinabi po niya, I am the bread of life, dapat kainin niyo ko para kayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi po sa John chapter 6 verse 66, no? Tatlong 6 po 'yon. John 6:66. Sabi po doon, marami po ang na-offend sa sinabi po niya. So, simula noon, lahat ng mga sumusunod sa kanya, before, umalis po lahat. Iniwanan po siya. Ang natira na lang po sa kanya, yung 12 disciples po. So, ang Panginoon Diyos po, ang Panginoong Isus, wala po siyang kondisyon na sinabi sa atin. Mamatay ako sa krus para sa iyong kasalanan kung ganitong gagawin po ng bawat isa. No. Sabi po niya, walang kondisyon because the love of Jesus Christ is always unconditional. At tayo po bilang mga Kristiyano, mahirap po yan, no? Kasi tayo po sabihin, oh, mamahalin kita kung ganito may gagawin ka para sa akin. So, lagi may kapalit. Si Jesus po, walang kapalit. Kahit namatay po siya sa krus, wala siya sinabing, oh, dapat may kapalit. Kasi una-una, we cannot pay back ang ating Panginoon sa kanyang ginawa. Siya lang po ang tao na perpekto na nabuhay sa mundong ito na maaring mamatay sa krus. Dahil tayo po hindi tayo perpekto, wala po tayong right and privilege to do that. Only Jesus Christ can do that for us. So, wala pong kondisyon ang kanyang pag-ibig sa atin. Pangatlo po, Jesus' love is faithful. Ibig sabihin ko po dito, ang kanyang mga pangako po sa bawat isa sa atin. Una-una, kung alam po narinig nyo na po, no? Isa sa mga familiar and common promise po ng ating Panginoon sa Biblia is, I will never leave you or forsake you. Okay? Isa lang po yun sa mga promise ng Panginoon. Pero marami pa pong mga promises all throughout the Bible. At sabi ko nga po dati sa mga Bible study natin, kung bibilangin ninyo ang lahat ng promises, basahin po ninyo from Genesis to Revelation, you will count about 1,000 plus na promises. Can you imagine kung meron po tayong 365 days a year, meron tayong at least 3 promises per day. At yung kahit isang promise lang po per day na i-claim po natin at pangahawakan po natin, enough na po yun. Dahil tandaan po natin, ang pangako po ng Panginoon ay hindi napapako. Gusto ko po yung lagi sabihin kasi tayo po bilang mga tao, pag nangako tayo, lagi napapako yung ating promises, hindi natutupad. Pero ang Panginoon po, lahat po ng kanyang pangako ay natupad. At ngayon po, yung nakikita natin sa buong mundo, yung mga gera, mga digmaan, yung mga wickedness po ng mga tao, yung mga krimen, lalo na yung nangyari po dito sa amin sa British Columbia, talagang nasa Biblia na po yan. Sabi po sa First Timothy chapter 3, in the last days, dangerous time shall come. Okay? So malapit na pong dumating ang Panginoong Sus. Nandiyan na po yung lahat ng mga masasamang mga nangyayari. Yung pag-take over po ng technology sa humanity, sa human society. Nandiyan na po yung mga AI, yung general AI. Ngayon, magkakaroon na rin po ng mga super AI. See? Nasa Biblia po lahat ng mga prophecy na yan. At lahat po nangyayari. So lahat po ng sinabi ng Panginoon, hindi lang po yung kanyang mga pangako na nasa Biblia, yung mga nababasa po natin, naririnig po natin, yun po ay unti-unting natutupad in God's time. Okay? So God's love, Jesus Christ's love is faithful. And then lastly, Jesus Christ's love is also forgiving. Okay? Nandito po tayong lahat ngayon, masaya, nagba-Bible study, kahit na hindi tayo perpekto dahil alam po natin, Jesus Christ forgave us of all our sins. Okay? Past, present, and future. So, kahit yung mga kasalanan na gagawin po ninyo in the future, na napatawad na po ng Panginoon. Ito pong maganda po pag nagpapatawad ng Panginoon. He forgives and He forgets. Okay? Sabi po sa Psalm 103, all their sins I will remember no more. Lahat po ng ating mga kasalanan ay nando po, nakabury sa depths of the sea, sa depths ng ocean, sa ikalilim-laliman ng tubig. At hindi na po ibibring up uli ng Panginoon yan. E tayo po bilang mga tao, minsan, hindi tayo nagpapakita ng tunay na pag-ibig kasi nga, every time na ma-offend tayo o masasaktan tayo ng ibang tao, nahihirapan tayo magpatawad.
Pero kung isipin po natin, yung pagpapatawad na binigay po sa atin ni Kristo ay mas matindi kaysa sa pagpatawad na ibinibigay natin sa ating kapwa-tao. Siguro magiging mapagpasalamat tayo. Siguro lalo tayo magiging mapagpatawad sa ating kapwa-tao. Okay? So Jesus Christ's love is forgiving. Then lastly po, Jesus loved us at our worst and not our best. Okay? So, nung minahal po tayo ng Panginoon, tayo po ay helpless. Okay? Mahina po tayo. Tayo po ay ungodly. Hindi pa tayo sumusunod sa Panginoon. At dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, nando po yung redemption natin, no? Kaya nga, God so loved the world that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Okay? So, yung pag-ibig ni Kristo, yun po nagbigay sa atin ng privilege, ng opportunity para po tayo magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po niya. Okay? So, minahal po tayo ng Panginoon. Tayo po ay siguro rock bottom, no? Ibig sabihin, talagang matindi po ang sitwasyon po natin sa buhay. O maaaring maayos po ang buhay po ninyo, pero meron pong emptiness sa puso po ninyo. At alam po natin lahat yan. Bago po tayo maging mananampalataya kay Kristo, na-sense po natin yung kawalan sa ating puso. Parang kahit na masaya tayo or established na tayo, meron tayong magandang career, magandang pamilya, may kulang. Okay? Dahil sabi nga po ni Blaise Pascal, no? Isa pong scientist in the past, sabi po niya, yung vacuum po sa ating puso, walang makapagpupuno po yun, po niyan, kundi ang Panginoong Sus lamang po. Okay? So, kaya yung mga mayayaman po, kala natin, kontento na sila, masaya sila. Hindi. Kung tatanungin nyo sila, sabihin po nila, meron pa rin kulang. Kahit na ang buong mundo ay nasa kanila na. Dahil kung wala po si Jesus sa inyong buhay, kahit nandyan po lahat ng inyong pera, walang kwenta po ang buhay ninyo. Kaya nga po si Solomon, no? Sa Ecclesiastes, sabi po niya, life under the sun. Ibig sabihin, kung ang buhay natin under the sun, ito po sa lupa na ito, sa planeta na ito, kung wala pong involvement ng Diyos sa ating buhay, meaningless po. Parang parang tayo pong humahabol sa hangin. Alam po ba ninyo yon? Kaya niyo po bang habulin ng hangin at hawakan po yon? Pwede pa niyo i-grasp yung hangin para po makamit ninyo? Hindi po. Dahil ang wind po, hindi po niyo makikita at talagang hindi niyo makukuha yon. Parang ganun po ang buhay na walang Diyos. Kaya kayo po, mga nakikinig sa amin, lumapit po kayo kay Jesus. Humiking patawad sa inyong kasalanan. Isuko po ninyo yung buhay. Sabi po ng Biblia, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Tawagin po ninyo ang pangalan ni Jesus at promise po niya, kayo po ay ililigtas niya. Lastly po, makita po natin the witness of love. Verse 35, sabi po ng Biblia, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Okay? So dito sinabi po ng Panginoon, yung pag-ibig po ninyo sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, yun po ang witness na po ninyo. Yun ang saksi. Yun ang patunay, ebidensya, katunayan na kayo po ay tagasunod po ni Kristo. Dahil kung si Kristo po ang sinusundan natin, then papakita rin po natin yung pagmamahal na iyon. Remember po, tayo po na mananampalataya, we are called the body of Christ. Okay? So if we are the body of Christ, we care for one another. We love one another. It doesn't mean na pare-pareho pong ating iniisip, pare-pareho ang ating sinasabi, o pare-pareho rin yung ating mga ginagawa. Hindi po. Dahil iba po sa atin mata, iba po sa atin kamay, iba paa, iba hita, iba't ibang parte po ng body. Meron po tayo iba't ibang responsibilidad, iba't ibang function. Iba-iba po mga ginagawa natin, iba-iba po mga purpose natin, pero nando po yung quality of love for one another. At kung nando po yung love for one another, nakakita po ng mga tao outside the church, yung mga taong hindi pa po mananampalataya, yung mga taong ligaw ang landas, na ito po ang tunay talaga. Tunay na tagasunod po ni Kristo, mga taong ito, dahil meron silang pag-ibig sa bawat isa-isa. Okay? So, imagine po ninyo ang katawan, no? Kung yung mata ninyo
galit na galit siya sa inyong kamay, ayaw niyo sa kamay ninyo, okay, yung paa ninyo, galit naman sa tiyan ninyo, di po ba ano nangyayari po doon? Hindi po magfa-function very well ang body of Christ. Kaya kaimportante po yung love for one another. Okay? So makita po natin dito, love is visible. Okay? Ang love po hindi basta sinasabi lamang o kinikip lang po natin sa ating sarili na nakatago. Ito po yung nakikita ng lahat ng tao. Kaya nga sabi ko po kanina, love, biblical love involves action. May action po. Pinapakita po natin, dinidisplay po natin. Okay? Pangalawa, love is public. Hindi lang po yung nakikita ng mga kapwa nating Kristiyano kung saan po tayo nagsisimba, kundi nakita po rin yun ng mga tao outside the church. Especially kung meron pong guest kayo na hindi po mananampalataya sa inyong iglesia, yan pong unang-unang hanapin nila. Ito bang mga tao na ito, tunay na tagasunod ni Kristo? Hanapin po nila talaga doon. Nandun po ba yung peace and harmony sa body of Christ na to, na nagsisimbra dito sa iglesia na ito? Pero kung makita po nila, nag-aaway-away, nagchichismisan, okay? Nag-spread ng mga gossips, ng rumor about one another. Makikita po nila ay hindi po to talaga tagasunod po ni Kristo. Puro mga chismisan lang sila. Nagsisiraan po sila instead na may peace and harmony. So isipin po ng mga tagalabas, yung mga outsiders sa church, well, walang pagkakaiba pala at yung mga Kristiyano sa mga hindi Kristiyano. So bakit pupunta ako dito sa iglesia na to? Kung pareho din lang pala. What's the point? Diba? There's no difference. But biblical love is always public. Nakikita po yan ng tao. So positive man o negative, nakikita po yan ng mga tao. Pangatlo, love is our identity. Okay? Sabi po ng Biblia sa 1 John chapter 4, 7 and 8, let us love one another. Sinabi po doon, God is love. For God is love. Ang Panginoong Diyos po ay nakikilala ng mga tao dahil sa pag-ibig. At tayo rin po, makikilala tayo bilang mga tagasunod po ni Kristo. Hindi po fan, but follower ni Kristo through our love. Love is our identity. Kaya nga po, tatatandaan po ba ninyo ang the two great commandments sa sinabi po ni Jesus nung tinanong po siya. Sabi po niya, love God with all your heart, soul, mind, and strength. And then second, sabi niya, is like this. Similar sa loving God. Love your neighbor as yourself. So, love is an important quality ng body of Christ, ng mga Kristiyano, ng mga tagasunod po ni Kristo. So, love is the loudest sermon a Christian would ever preach. Kahit na hindi po tayo lahat po, hindi po tayo lahat ay preacher or Bible study leader, minsan listener lang po tayo, pero mas matindi po yung sermon na ipinapakita natin sa ating kapwa-tao kung nando po yung pag-ibig. Okay? So love is the loudest sermon. Okay? Maaring di tayo mag-sermon dahil hindi kayo called to be a preacher or a teacher, but then kung nando po yung love po ninyo sa kapwa Kristiyano at sa kapwa tao, that's also a very good and beautiful sermon sa mata po ng Panginoon. So, may connection po to sa Ebanghelyo po ng Panginoon. Tandaan po natin na hindi tayo pwede magkaroon ng love for other people, especially for fellow Christians, unless God's love is in us. Okay? So, paano po natin makakamit yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Una-una, magkaroon tayo ng personal relationship kay Jesus Christ. At kung meron po tayong relationship kay Jesus Christ, magkakaroon na po tayo ng pag-ibig. Dahil sabi po ng Galatians 5:22, the fruit of the Spirit, ano una-una pong binanggit? Love. If we have the Holy Spirit living in us, ang Holy Spirit po ay nananahan po sa ating buhay, then magkakaroon po tayo ng fruit which is love. Okay? And then, because we have that kind of love, then we can share that to other people. Okay? So, we can love because God first loved us. Okay? So, hindi po sinasabi na, oh, mapagmahal ako kasi yun talaga nature ko. Hindi po. Ang nature po natin bilang mga tao, hindi po tayo loving.
sa ibang tao. Pwedeng loving tayo sa sarili natin. That's guarantee. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na po bilang mga tagasunod po ni Kristo, then we are able to love other people also. The love we give flows from the love we have received. Okay? So we receive love from God, and then we bless other people with that love also. So, lagi po naisip to, bakit tayo pinagpapala ng Diyos, especially in terms of love, in terms of sometimes material things. Binigay po sa atin ng Panginoon yung mga blessing na yon ng love, material things, and everything else na binebless po niya sa atin in order that we become blessing to other people. Okay? So God blesses us so that we can bless other people. God did not bless us or does not bless us para po ikip po sa ating sarili yung blessing na yon. Kaya nga ako po bilang pastor at bilang mananampalataya kay Kristo, binebless po ako ng Panginoon ng understanding and then ng preaching po and teaching the Word of God. So, gusto ko pong i-share yon sa ibang tao. At siya nga po pala, magandang balita, no? May isang pastor from Malawi, Africa. Just recently, nakita nila yung ng church niya, yung Facebook page natin na nandun yung mga videos ng Bible study natin. Both in English, meron akong sa English, saka meron sa Tagalog. Sabi po niya, gusto niyang mag-join din po sa Bible study. And most likely doon po siyempre sa English, which is Wednesday night po dito. Pero the point is that yung marami pong nare-reach na po itong ating Bible study na ito. English man po o Tagalog. Dahil po sa technology, sa social media. So, binigay po sa atin ng Panginoon yung love na ito, sinishare din po natin sa ibang tao. Binigay po ng Panginoon ang kanyang salita sa atin. We are not supposed to keep the word of God. Dapat po sabihin po natin yon sa ibang tao. At this is a great example of what we do as Christians. So, ang takeaway thought po natin bago po tayo pumunta sa ating reflection questions ay ito po. Love is not just what Christians do, it is who disciples are. Okay? So, bilang Kristiyano, pwede po tayong magmahal, no? Pero, kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa ating kapwa Kristiyano at sa ating kapwa-tao, doon po nagpapatunay na tayo po talaga ay tagasunod po ni Kristo. Hindi lang po tayo fan, but also follower of the Lord Jesus Christ. Okay? So, challenge ko na po sa inyo sa darating na week na ito. Ngayon po, dyan sa Pilipinas, sa ibang part po sa mundo, sincelebrate po ang Valentine's Day. Although, katulad sabi ko po kanina, I would prefer to call it Love Day. Okay? Because ang Valentine's po, meron pa yung pagan connotation. So, mas gusto ko po tawagin na Love Day. Okay? So, personally, ano po yung challenge ko po sa inyo? Una-una, kung di pa po nyo na-experience ang pag-ibig po ni Kristo, tanggapin po nyo ngayon. Ino-offer po niya yon as free gift. Yung gift of His love and gift of eternal life. Gift of a personal relationship with Him. Libre po yun. At tanggapin lang po ninyo. Dahil yung isa pong regalo, hindi mo papasa inyo kung di nyo tatanggapin. Kung ngayon po, gusto po ng Panginoon na bigyan kayo ng handog ng kanyang pag-ibig. Gusto niya magkaroon ng personal relationship sa inyo. Pero sabi niyo, oh, hindi ko gusto yan, hindi ko kailangan yan. I don't want that. Hindi mapapasa inyo yung gift na yon. Pero kung tatanggapin po ninyo yun, you will receive not only Christ's love, but you will have a very blessed personal relationship with Him. Okay? At yun po, napaka-importanting starting point bago po kayo magmahal sa kapwa nyo tao. Pangalawa, kung kayo po ay isang Kristiyano na medyo nalilisya kayo ng daan, no? Medyo lumalayo kayo sa Diyos for the past few weeks, months, or probably years na, nagdi-drift po kayo, balik po kayo. Dahil Jesus Christ is always willing to embrace you, to welcome you back sa kanyang kaharian. Okay? Dahil una-una, hindi po mawawala ang kaligtasan niyo. Kung kayo po'y ligtas na in the past, kung tunay po kayong ligtas, hindi po mawawala yung relationship po ninyo. Nawawala lang po yung joy kapag kayo po'y lumalayo sa Panginoon. So, tandaan po ninyo, the happiest and the most joyful
location sa buhay po ninyo or situation sa buhay ninyo ay kung kayo po ay in good fellowship with the Lord Jesus Christ. Kung lagi po kayong nagdo-draw close sa Kanya. Okay? So return to Christ love kung meron po kayong time na lumayo po kayo sa Panginoon. Pangatlo, reflect Christ love. Kung kayo po ay nagmamahal na sa Panginoong Diyos, then ito po yung pagkakataon na i-display naman po ninyo yun sa kapwa nyo tao. Okay? Marami po tayong mga bagay na dapat pwedeng gawin, pero kayo po mag-isip, magmanalangin po kayo. Panginoon, paano ko po mapapakita yung pag-ibig ninyo sa akin at masishare po yan sa aking kapwa-tao? Okay? As a body of Christ, tayo po lahat mga mananampalataya, paano po natin mapapakita yung pag-ibig na nananahan po sa atin through Christ to other people? Okay? So, kailangan ang isang iglesia po is marked by strong love. Okay? Ibig sabihin talagang yung love po natin for Jesus Christ is talagang kapit po talaga. Nagkikling po tayo sa kanya ng super copy talaga na wala, talagang hindi tayo kumakawala. Ganun po ang nais po ng ating Panginoon. Strong love. Pangalawa, sacrificial love. Okay? Unselfish, unconditional, saka selfless na. Hindi natin iniisip yung sarili muna natin, kundi ibang tao muna bago ako. Pangatlo po, syempre po, yung Christ-like love. Gusto po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng Christ-like love sa ating buhay. Yung sacrificial, saka unconditional, saka willing po na i-live our life for other people. Mahirap po yon, pero katulad sabi ko nga po, the Holy Spirit lives in us at siya po magbibigay sa atin ng power at ng influence para po mapakita natin sa ibang tao na tayo po ay tunay na follower po ng ating Panginoon. Okay? So hanggang dito lang po, mananalangin po muna tayo at dito po ay sa next na pag-meeting po natin, pag-aaralan pa rin po natin yung mga marks of a true disciple of the Lord Jesus Christ. Okay? So manalangin po muna tayo at tapusin na po natin ang Bible study na ito. Dear Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin na magmahal po kami sa aming kapwa-tao, especially sa aming mga kapwa Kristiyano, O Lord. Dahil sa pamagitan po nito ay makikita po ng mga tao sa labas po ng iglesia ng Panginoong Hesus na kami po tunay na follower po ninyo, O Lord. Sa darating na week na ito, Panginoon, hindi lang po sa araw na ito na sineselebrate po ang ah, araw po ng puso o ng pag-ibig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga darating na araw, linggo, buwan at mga taon. Hindi lang po sa araw na ito na yung pag-ibig po namin sa inyo ay hindi po nagmamaliw. At ang pag-ibig po namin sa aming pamilya, sa aming mga asawa, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, at especially sa aming mga kapwa-tao, Panginoon, na minsan po ay tinuturing namin mga kaaway, ay hindi rin po magmamaliw. At nawa katulad po ni Kristo, nung bago siya mamatay sa krus, sabi po niya, "Forgive them, Lord, for they do not know what they do, Lord." Sana ganun din po kami, Panginoon, na maging mapagpatawad kami. Dahil alam po namin, matindi rin po ang pagpapatawad na pinagkaloob po sa amin ng aming Panginoong Yesus. So, salamat po muli, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy po niyo pinapakita sa amin. Maraming salamat sa mga pangako na hindi napapako na lagi po niyo tinutupad sa inyong um, mga tagasunod, O Lord. And we give you the glory, the honor, and the praise, O Lord Jesus. In your name we pray. Amen.